Nag-aasam na tayo ay ma-recognize. Gustong-gusto natin ang bagay na yon. It makes us feel good. Nagkakaroon tayo ng importansya sa buhay ng iba. And it gives us pride that for some reason, we are better than anyone else. Whether you graduated o nakatapos man kayo o magtatapos pa lang, kasi sa CLSU, meron pang graduation ngayong araw na ito. Nakatanggap ka ng special award, pagkilala, nagkaroon ng bagong posisyon, bagong komisyon, o nakita yung effort mo ng iyong company o nung nag-apply ka ng trabaho, marahil ay ngayon ay natanggap ka. Okay? So it feels so good to be noticed. At hindi naman po natin iyon may di-deny. Subalit, ang palaging hanapin ang papuri ng tao, ang palakpakan ka dahil sa achievement mo, ay panandalian lamang. Sapagkat pagkalipas ng araw, nawawala lahat ng ito at madalas, meron ng ibang papalit na mas mahusay sa ginawa o naabot mo. Naniniwala po ba tayo doon? Sa katatapos na commencement exercises na kung saan si Jazz ay kasama doon kahapon, yung mataas na naitalang grade point average ng mahabang panahon sa CLSU, ngayon ay nabago na at meron ng, sabi nga nila, mas mahusay. Si Peter Euken Hermosura ay nagtapos bilang summa cum laude and batch valedictorian. Siya po ay kumuha o nagtapos ng kursong meteorology at yung dating, I think 1.07, ngayon ay napalitan. And base sa sinabi ng presidente ng CLSU nung siya ay nalumpati, this is the highest recorded in CLSU history. Sinasabi diyan mga kapatid, na kahit na matagal kang nandoon sa rurok ng tagumpay na yon, pag hindi mo binantayan, mapapalitan ka, merong dadating na iba, na kundi man katulad ng na-achieve mo, marahil may iba pang nakita na mga katangian para sila ay bigyan ng recognition. Amen po ba? And today, we are not only celebrating the day of Pentecost, inilaan natin ang linggong ito bilang recognition Sunday natin. As you all notice, itong month of anniversary natin na ito, every Sunday meron tayong sineselebrate. And one of those ay itong recognition. Yung mga pinagpaguran ng ating mga anak, yung puyat, yung mga magulang na umiiyak na sa hirap, pero ayaw nilang hindi matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga anak na mahal. Ito po ang panahon tayo bilang isang iglesia na kilalanin o recognize natin ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Today, we shift our focus from human applause to the divine well done. At ito sana ang hangarin ng bawat isa sa atin, ang pagwalang hanggang recognition mula sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. And we recognize, Panginoon, all the things that you did, that you've been doing, Panginoon, that you've done in our lives, O God. Salamat po at isa kami sa maraming nagtatamasa ng iyong biyaya. Lalo na po, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Patubayan mo po, Panginoon, ang iyong salita. Patubayan mo po ang aming mga puso, aming Ama sa langit, upang aming Diyos, ang mga bagay na isisiwalat mo sa bawat isa ay hindi po masayang, bagkus maging inspirasyon nito at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Dinadalangin po namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.
May mga ilang bagay po na magandang pag-usapan natin sa Colosas na binasa natin ay sinulat ni Pablo doon sa iglesia noong araw na yun doon. Una po, makikita natin doon na tinuturuan tayo ni Pablo na gawin ang pagkilos na isang uri din ng pagsamba. Our daily efforts are ultimately for the Lord. Si Apostol Pablo ay nagpapaalala na ang ating araw-araw na pagtsatsaga, paggalaw o pagkilos, kahit tayo ay nag-aaral, naglilingkod, pribado o sa pampublikong gawaan man, kahit sa bukid, kahit sa loob ng ating bahay. Ang sinasabi doon ay gagawin natin yon bilang tanda ng pagsamba at pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na tulad ng pagsusulit, kung tayo ay estudyante, yung mga araw-araw natin ginagawa, pag ginagawa natin doon, as if we offered all of this sa ating Panginoon, even the most ordinary tasks become holy. Yamin po ba? Kaya hindi natin dapat sinusukat na kinukumpara natin yung ginagawa natin o may nakikita tayong kapatid natin na ganito lang yung kanilang ginagawa at tayo parang mas malaki. You do not have the right to compare. Ang Diyos, bago ka pa niya utusan, alam na niya kung ano ang gagawin mo at alam na niya kung ano ang ibubungan nito sa paglilingkod mo sa Kanya. Kaya naman, kapag kasama ang ating puso sa paglilingkod, yung favor ni Lord ay bumabagsak, dumadaloy sa buhay natin, and minsan magugulat ka na lang na meron na pala yung pinapanalangin mo na hinihintay mo. Our God is a God of surprises. Amen po? Di ba kayo naniniwala doon? Lagi siyang merong extraordinary na ginagawa sa ating buhay to inspire us, to inspire others pag nakita yung buhay mo. And if people were going to compare your spiritual life with them, makikita nila na buhay yung Diyos mo. At siya yung nagpapala at buong buhay mo ay nagiging pagsamba sa Kanyang harapan. Hindi ka umaasa sa grade kung nag-aaral ka o yung evaluation report sa'yo ng iyong supervisor kung nasa trabaho ka na. Papuri ng iyong kaklase dahil nakapag-submit ka ng magandang proyekto. O tinatawag ka lagi ng iyong teacher dahil pinakamaganda yung ginawa mo. So lahat ng ito po hindi mo na kailangan na patunayan ang halaga nito. Sabi ko nga po kanina, mga kapatid, winork out na lahat yan ni Lord sa'yo. Para yung resulta niyan ay yung gusto niyang resulta na magbibigay sa Kanya ng glory. At siyempre, meron tayong Diyos who is full of grace, tumutugon siya sa ating mga pagsamo. It happened to me. It happened to many of you. Amen po? Yung kwento ko nga po kanina sa mga kapatid natin doon sa unang unang pagsamba. Sabi kong gano'n, on where way I stand now, sabi ko, anak lang ako ng taxi driver. So, nung nagsimula akong mag-aral, nung nagsimula akong tumingin na sa kolehiyo, sabi ko, Lord, makakapag-aral ba ako? Makakapagtapos ba ako? Nung pinakita sa akin ng Panginoon ng CLSU, ang laki ng difference nito sa mga bayarin. Kaya pala yung aking tita dyan sa Sapang Kawayan, every time na magsasalita siya tungkol sa CLSU, parang merong barrier lagi. Nako, CLSU, mahirap mag-aral dyan. Maraming nakikick out dyan. Totoo naman. So, mula noong narinig ko yun, parang hindi na yun naalis sa akin. At dumating yung time na kinausap ko yung tatay ko, ang naging bargain ko, makakatipid ka ng malaki.
kapag doon ako nag-aral dahil yung tuition fee ko sa NCBA ay walang-wala doon sa tuition fee na babayaran mo sa pag-aaral ko doon. Yun nga lang, mahihiwalay ako sa inyo. Ayaw pumayag ng aking mami. Ayaw niyang pumayag. Kaya kumuha ako ng padrino. Nagpabackup ako doon sa aking ate, si Ate Antan. Kinumbinsi niya yung tatay ko at kinumbinsi namin ng tatay ko yung mother ko at ako po ay nakapag-aral dyan. Kahapon, tinupad ng Panginoon yung aming mga panalangin ni May. Ngayon, 4 na kaming CLSU graduates. Si Brian ay may-ari na ng Filmec. Hindi, joke lang. Si Brian ay binayaan ng Panginoon na makapagtrabaho sa malapit na lang. Kasi ang prayer namin noon ay hindi siya malayo sa ministry niya. So God allowed it to happen in his life. At nakapasya siya sa kanyang board exam na nag-plank siya nung una. Tapos si Jazz ay nakatapos na kahapon. So kung titignan natin yung ginagawa nating pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, kung ang pagkilos natin ay ginagawa nating pagsamba sa ating Panginoon, you will be amazed kung gaano kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng iyong pangangailangan. Di ba, Pare Bernie? Di ba? Yan din, ang dami ng award niyan kay Lord. Amen po, palakpakan po natin ang ating Panginoon, So, yung mga ginagawa natin sa ating Diyos, huwag nating titignan yan na maliit o malaki. Sapagkat sa pamantayan ng Diyos, walang malaki o walang maliit. Walang nauuna o nahuhuli. Ang importante, ginagawa mo ba ito para maluwalhati siya sa iyong buhay bago yung favor niya na hinihiling mo? Maraming nangyari sa atin, dito lamang po sa ating iglesia, ang daming istorya ng katagumpayan ng kamay ng Panginoon sa buhay ng marami sa atin. Kaya naman, tignan niyo po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ngayon, yung kumanta kanina ng mga bata, these are the answers of so many prayers natin. Amen po? Yung eagerness nila na nakikita nila ang bawat isa sa atin na naglilingkod ng ganun na lamang. Minsan siguro nagtatanong sila, katulad natin nung una, bakit kaya lagi na lang silang nado sa church? Bakit kaya ganun na lang lagi ang ginagawa nila? Bakit kaya saway sila ng saway? Bakit kaya puna sila ng puna sa atin? Sapagkat gusto natin, kagaya ng sinasabi ni Pablo ngayong umaga, ang ating lahat ng pagkilos ay nagiging pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number 2 po. Sinasabi ni Pablo doon sa Colosas na kahusayan ang ating palaging pagtuunan ng pansin at hindi maging perpekto sa ating mga ginagawa. Because we cannot be perfect. Amen po? Ang alam ko, isa lang ang perfect. Si Jesus lang. Kaya, kung inaasam natin na maging perpekto lahat ng ating ginagawa, magkakaroon lang tayo ng disappointment. Mag-burnout lang tayo. Dahil hindi kailangan ni Jesus na maging perfect ka sa kanyang pinagagawa sa'yo. Ang importante ay yung submission mo. That when you say, yes, Lord, I will do it, your heart goes along with it. Ang hirap kasing sumunod kapag hindi kasama ang puso. Amen po ba? Sa ating mga magulang, pagka may inuutos tayo sa ating mga anak, pagka sumimangot na yan, susunod nga yan, pero alam mo na mabigat yung kanilang puso at ayaw nilang sumunod. Kung sila lang ang magulang, hindi sila susunod. Hindi nila gagawin yun. Kaya po, sabi ng Panginoon, huwag mong asamin na maging perfect ka. Ang asamin mo ay maging mahusay yung lahat ng ginagawa mo sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag kasi perfection ang ating palaging pamantayan,
Madalas nauuwi ito sa disappointment. Kapag di nangyari ang ibig, nakakaranas tayo ng kabiguan, pagkainis, minsan pagkamuhi. At nauuwi sa hindi na tayo pumupunta sa dating kinagigiliwan nating gawin, ang maglingkod sa ating Panginoon sa langit. Ang sabi ko nga po kanina, si Jesus lamang ang perpekto. Sa halip na kahusayan, sa halip na maging perfect, kahusayan ang maging pamantayan natin. At always give your very best effort in the season you are right now. Madalas po kasi, kapag tayo ay nauunsyami, kapag tayo ay hindi inspired, nakakalimutan natin yung ating ginagawa dati sa Panginoon. Hindi na tayo magiliw, wala na yung inspirasyon na nakikita sa atin ng iba, naapektuhan yung ministry. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. So, pag sumikapan natin, na yung pinakamahusay na paglilingkod na lang ang gawin natin sa ating Diyos. Doon sa sinusundan kong Facebook page, doon sa about sa worship team, sabi doon sa isang write-ups nila, ang pagsisimula ng pagpupuri at pagsamba ay hindi yung pagtugtog o pag-awit kapag pagsamba na. Nagsisimula ito sa pagkuha ng walis tambo, sa pagpupunas ng upuan, sa pananalangin. Ang ganda po, di ba? Kasi minsan, naitapalagay natin yung ating puso na ang time of worship ay yung kapag tumayo ka na, kapag ginagamit ka na. Subalit sinasabi doon ng author na nagsisimula na ang iyong pagsamba, ang iyong paglilingkod. Kung doon ka ginagamit sa pag-awit, bago ka maawit, hawakan mo yung walis tambo, maglinis ka, bisitahin mo yung CR. At kung may magagawa ka sa lahat ng iyon, nagsisimula ka ng sumamba at maglingkod sa ating Panginoon. Pangatlo po, walang hanggang gantimpala. Ang mga makalupang katibayan, medalya at tropeyo ay magagandang milestone ng ating buhay. Nakakatuwa na meron tayong recognition na gano'n, na nanggagaling sa mundong ito because of our effort. Ngunit, pansamantala lamang ang lahat ng ito. Next anak. True reward is the eternal peace. Alam mo kung ano yung purpose nito at yung kagalakan ay binibigay nito na nagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Next anak. Ang iyong halaga ay hindi sa kung ano ang nakamit o naabot mo, kundi sa kung sino ka kay Kristo. Sabi po ni Kirkpatrick Alimaza. Siya po yung speaker kahapon. Sabi niya doon sa kanyang story, sa kanyang pananalita, sabi niya, eventually, your character speaks louder than your diploma. Sa mundong ito na tinitignan, unang-una ay yung transcript record mo, sabi niya, kung ano yung nakamit mo at kung ano yung natapos mo. Pero as you journey in your profession, natagpuan ni Mr. Kirkpatrick Alimaza na nakita ng Diyos yung kanyang tunay na layon. Sabi niya doon sa kanyang kwento, hindi ko alam hindi ko iniisip na ako ay papadala sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia as a country representative ng AirAsia yata yung kanyang company. Sabi niya gano'n, kung makikita mo ako noon, katulad ko rin kayo, sabi niya doon sa mga graduates. Hindi alam kung ano yung bukas. At nangingitian nga kami ni May, dahil nabanggit si Kuya Ped.
Very popular si Kuya Pen kahapon. Sabi ng bata, sabi ni Mr. Alimasa, ako yung isa sa naging estudyante ni Sir Ped Badwa. Ay niya gano'n na. Kuya, permit me to use ha. Sabi niya gano'n, teacher niya sa math At minsan daw nakugtaran. Nasipa daw siya. Pero sabi niya, Sir, huwag kang mag-alala. Hindi naman masakit. Ayan, si Sir Ped niya ay kilala sa CLSU na disciplinarian. Kapag sinabi niyang examination. Kapag sinabi niyang walang mangungopya. Yan, So, ganun yung sinasabi niya. And I think he also failed in one of his subject. Algebra ba, kuya? Siyang sa napakahirap na subject sa koleyo. Algebra. So, katulad siya nung maraming pangkaraniwang estudyante nung panahon ng kanyang pag-aaral. Subalit, nung nakita niya na merong point na pinapakita sa kanya ang Diyos, doon siya ngayon nagagamit. Marami na raw siyang mga engagement na nagsalita siya, nag-inspire, nag-encourage. At kung makikita mo raw siya nung nag-aaral, hindi mo iisipin na si Patrick Alimasa ay siya na ngayon na hinahangaan, at least sa Southeast Asia. At after 20 years daw, sabi niya, tinawag siya ng kanyang alma mater upang mag-inspire sa mga bagong magsisipagtapos sa ating CLSU. As you step into new chapter and face new challenges, remember your true audience of one. Doon sa ating mga anak na nagsipagtapos ngayon, doon sa ating mga kapatid na tumanggap ng iba't ibang mga blessing galing sa Panginoon. Tandaan natin na it will not gonna last forever. Ang importante sa Panginoon, aware tayo na meron tayong audience of one, na yung sa mga maliliit na achievements natin, sa little steps na ginagawa natin sa ating pananampalataya, napapapurihan lamang siya. Amen po? Dahil may papalit dyan, may iiba dyan. Subalit, yung pinag-uusapan natin ngayong umaga na divine, well done, pag ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon yan, it will gonna last forever. At ito yung dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay patuloy na nagtitiwala na uray marigrigatan tayo launa yan. Lalo na sa katulad kong magulang na halos hindi mo na alam ang gagawin mo kung minsan para matugunan yung pangangailangan ng ating mga anak. Nagkararag tayo. Pag nagsimula na tayong umiyak sa Panginoon, dahil hindi na natin kaya ang ating gagawin, ang ating hinaharap. At nakita ng Panginoon na, nananalangin yung anak ko. Nakita ko yung kanyang paglilingkod. Bibiyayaan ko siya ng kanyang pangangailangan para patuloy niyang mapatunayan na buhay akong Diyos sa kanyang pinaglilingkuran. It happened to May and me. I don't find any reason kung bakit hindi mangyayari o imposibleng mangyari yan sa buhay nyo, aming mga kapatid. Sa mga nagsisimula na pumapanday ng kanilang family, marahil katulad nyo kami ni May na nagsimula sa hindi alam kung ano ang bukas. Subalit, nung nakita namin ang panawagan ng Diyos, we embrace it. Tignan nyo po, yung anak ng taxi driver. May engineer na, may magandang asawa, nakatapos na po ng masteral, nasa isang maluwan na sanctuary, kapiling ng mga katulad niyong mapagmahal, mapangunawa, at may malasakit sa inyo pong manggagawa. Purihin po ang Panginoon at
The bottom of my heart, congratulations po sa mga anak natin na mamaya ay kikilalanin natin sa ngalan ng ating Diyos. Huwag niyo pong tinginan yung token. Walang binatbat yan doon sa achievement ninyo, alam namin. Pero kahit yun man lang, maiparanas namin sa inyo that you are important. And we rejoice in the joy that you have ngayon sa inyong mga natanggap mula sa ating Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon.